Telenovela PH. Love, romance, fantasy. Kwentong aabot sa puso at imahinasyon. Episode 6. Ang maling akala. Tanghali sa paaralan. Sa may garden area malapit sa kantin, magkakasama sina Althea, Nicole, at Lucas. Hindi sinasadya, pero madalas na silang ganito. Pare-parehong oras ng break. Pare-parehong direksyon ng lakad. Grabe, gutom na ko, reklamo ni Nicole habang nakaupo. Bestie, next time ikaw naman libre ha. Napatawa si Althea. Arte mo, sabi niya. Pero napansin niyang tahimik lang si Lucas, gaya ng dati. Biglang may huminto sa harap nila. Wow, sabi ng isang pamilyar na boses. Parang laging kompleto ah. Napatingin si Althea. Nandoon ang siga ng school, kasama ang dalawa niyang kaibigan. Relax ang tindig, pero malinaw ang kumpiyansa. Hi, casual na bati niya kay Althea. Hindi ka na halos makita. Busy lang, maikling sagot ni Althea. Sumulyap ang lalaki kay Lucas, mula ulo hanggang paa. Tahimik, mapagmasid. So, sabi niya, may ngiting pilit. Siya na ba ang bago mong kasama? Hindi sumagot si Althea agad. Ka-groupmate lang, sagot niya sa halip. Sa gilid, napakunot noo si Nicole. Relax ka lang, Adrian, sabi niya, parang walang ibig sabihin. Break time lang to. Sandaling tumahimik ang paligid. Bahagyang ngumiti si Adrian, pero hindi umabot sa mata. Ganun ba, sabi niya. Akala ko kasi, may bago ka ng pinagkakaabalahan. Muling tumingin si Adrian kay Lucas. Oy, bigla niyang sabi. Lucas, di ba? Tumango si Lucas. Tahimik mo naman, dugtong ni Adrian. Ganon ka ba talaga? O nag-a-act ka lang? Walang sagot. Tumawa ang isa sa mga kasama ni Adrian. Baka duwag, biro nito. Ganon talaga mga tahimik. Napatingin si Althea kay Lucas. Sabihin mo may sasabihin ka, bulong ng isip niya. Gaya nung una, pero wala. Nanatiling kalmado si Lucas. Kung wala na kayong sasabihin, mahinang sabi niya. Aalis na kami. Napangiti si Adrian, hindi masaya. Talaga, hindi ka man lang papalag. Lumapit ang isa sa mga kasama niya at sinagi ang balikat ni Lucas. Hindi malakas, sapat lang para manghamon. Hindi gumanti si Lucas. Hindi rin siya umatras. Tahimik lang. Biglang tumayo si Althea. Tama na, sabi niya. Wala kayong mapapala. Napatingin siya kay Lucas. Umaasang may gagawin ito, pero si Lucas ay nanatiling tahimik. Parang wala lang. At doon, may nabasag sa loob ni Althea. Akala ko magaling ka. Akala ko ikaw yung tumulong sa amin noon. Mali pala, hayaan mo na, sabi ni Adrian, tumalikod. Hindi naman pala marunong. Habang papalayo sila, narinig pa ang huling linya niya. Mag-ingat ka, Althea, sabi niya. Hindi lahat ng tahimik may silbi. Tahimik ang paligid. Hindi nagsalita si Lucas. Hindi rin siya humabol. Naglakad palayo si Althea, may halong galit at pagkadismaya. Hindi niya alam na sa likod ng katahimikan ni Lucas. May desisyong mas mabigat kaysa suntok. Anino ka, paalala niya sa sarili. At ang anino, hindi lumalaban sa liwanag. Minsan, mas masakit ang katahimikan kaysa sa sigawan. Tahimik ang hapon sa loob ng paaralan. Nag-uwian na ang karamihan ng estudyante, iniwan ang mga hallway na kanina lang ay puno ng ingay at tawanan. Naglalakad si Althea palabas ng campus. Diretso ang tingin. Tahimik ang hakbang. Kasama niya si Nicole, pero ramdam nitong may mali. Bestie, maingat na bungad ni Nicole. Okay ka lang ba? Hindi agad sumagot si Althea. Sa isip niya, paulit-ulit bumabalik ang eksena. Ang pang-T3, ang mga salita ni Adrian, at ang katahimikan ni Lucas. Akala ko iba siya. Huminto siya sa paglalakad. Alam mo kung ano ang masakit. Bigla niyang sabi, hindi dahil hindi siya lumaban. Napatingin si Nicole, kundi dahil, wala man lang siyang sinabi. Tahimik si Nicole. Sa di kalayuan, nandoon si Lucas. Hindi siya lumalapit. Hindi rin siya lumalayo. Nakatayo lang sa lilim ng isang puno, tanaw ang paligid. Ang gate, ang mga sasakyan, ang mga taong dumadaan. At si Althea, hindi ka pwedeng magsalita, paalala niya sa sarili. Hindi ka pwedeng magpaliwanag. Anino ka? May dumaan na estudyante sa tabi niya, nagtatawanan. Normal ang mundo.
Pero sa loob ni Lucas, mabigat ang bawat segundo. Kung alam mo lang, nais niyang sabihin. Kung alam mo lang kung bakit kailangan kong manahimik. Sumakay na si Althea sa sasakyan. Bago tuluyang magsara ang pinto, napalingon siya sa campus. Hindi niya alam kung bakit. At sa isang iglap, nagtagpo ang paningin nila ni Lucas. Isang saglit lang, walang ngiti, walang galit, pero puno ng tanong. Yumandar ang sasakyan. Nanatili si Lucas sa kinatatayuan niya. Pinagmamasdan ang paglayo nito. Mas mabuti na to, sabi ng isip niya. Mas ligtas siya kung ganito. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang dibdib, may kirot na hindi niya pwedeng ipakita. Sa kabilang bahagi ng campus, nakatanaw si Adrian mula sa balkonahe ng gusali. Nakita niya ang pag-alis ni Althea. Nakita niya rin si Lucas, nakatayo, tahimik. Bahagyang ngumiti si Adrian. Akala mo wala kang silbi, bulong niya sa sarili. Pero baka ikaw pala ang problema. At sa pagtatapos ng araw na iyon, hindi lang isang akala ang nabasag. May mga matang nagsimulang magmasid. At may katahimikang mas lalong naging delikado. Gabi na, tahimik ang bahay ng mga Monteverde. Sa loob ng kwarto, nakaupo si Althea sa gilid ng kama, hawak ang cellphone pero walang tinitingnan. Hindi pa rin mawala sa isip niya ang nangyari sa school. Bakit ganon? Bakit parang wala lang sa kanya ang lahat? Biglang may notification. Isang mensahe mula sa unknown number. Ingat ka sa mga bagong kakilala. Napakunot noo siya. Spam. O prank lang. Bago pa siya makapag-reply, may sumunod agad. Hindi lahat ng tahimik ay totoo. Nanlamig ang mga daliri niya. Sa kabilang banda ng lungsod, nakaupo si Lucas sa gilid ng kama sa maliit na kwartong inuupahan nila ng ama niya. Nakatutok ang cellphone sa mesa. May pumasok na mensahe, mula sa isang numerong kilala niya. May gumagalaw na, hindi na school level. Tumayo agad si Lucas. Humigpit ang hawak niya sa cellphone. Ang bilis, mahinang bulong niya. Sa isang pribadong lugar, may isang lalaking nakaupo sa loob ng sasakyan. Nakadilim ang salamin. Tahimik ang paligid. Sigurado ka? Tanong niya sa kausap sa kabilang linya. Opo, sagot ng boses. Nasa loob na siya ng school. Lumalapit na. Napangiti ang lalaki, hindi masaya. Good, sagot niya. Simula pa lang yan. Bumalik ang eksena kay Althea. Tinitigan niya ang cellphone, nagdadalawang isip kung tatawag ba siya kay Nicole. Pero pinili niyang ibaba ito. Baka wala lang to, pilit niyang kinumbinsi ang sarili. Sa labas ng bahay, may isang sasakyang dahan-daang dumaan. Hindi huminto, hindi rin nag-ingay. Pero sandali itong bumagal sa tapat ng gate. At sa loob ng sasakyan, may matang nakatuon sa bahay ng Monteverde. Sa parehong sandali, nakatanaw si Lucas sa labas ng bintana ng kanyang kwarto. Hindi na to tsamba, pumasok sa isip niya. May sumusubok na. At sa unang pagkakataon mula nang pumasok siya bilang estudyante, alam ni Lucas na hindi na sapat ang pagiging tahimik lang. Pero hindi pa ngayon. Hindi pa. Tahimik ang maliit na sala ng inuupahang bahay ni Lucas. Mahina lang ang ilaw. Gabi na, nakatayo si Lucas malapit sa bintana, nakatanaw sa labas. Hindi niya alam kung ano ang hinihintay niya, o kung sino. Biglang umilo ang cellphone niya. Miguel ang tumatawag. Sinagot niya agad. Pa, maikling bati ni Lucas. May gumalaw na, bungad ni Miguel sa kabilang linya. Diretso, walang paligoy. Tumahimik si Lucas. May natanggap din siya ng mensahe, dagdag ni Miguel. Hindi na to tsamba. Humigpit ang panga ni Lucas. Sa school nagsimula, sagot niya. May mga taong sumusubok. Hindi pa lantaran. Alam ko, sabi ni Miguel. May mata na doon. Saglit na katahimikan. Lucas, muling nagsalita ang ama niya. Uulitin ko lang. Huminga ng malalim si Lucas. Isa ka lang anino, sabay nilang nasabi. Parang sanay na sa linyang iyon. Hindi ka pwedeng maging bayani, dugtong ni Miguel. Hindi ka pwedeng magpakita ng galing. At higit sa lahat, hindi niya pwedeng malaman, dugtong ni Lucas. Tahimik ang linya sandali. Alam kong mahirap, sabi ni Miguel, mas mababa na ang boses. Lalo na ngayon na malapit ka na sa kanya. Napapikit si Lucas. Akala niya, iba ako, sabi niya. Siguro mas mabuti na rin yun. Mas ligtas siya kung ganun, sagot ni Miguel. Mas masakit para sa'yo, pero mas ligtas para sa kanya. Napayuko si Lucas. Pa, bigla niyang tanong. Hanggang kailan? Hindi agad sumagot si Miguel.
Hanggang makasiguro tayo, sagot niya sa wakas. Hanggang malinaw kung sino ang kalaban. At may diin ang huling salita. Kung lumala, tanong ni Lucas. Gagalaw ka, sagot ng ama niya. Pero sa paraan na hindi ka makikita. Tahimik muli, mag-ingat ka, dugtong ni Miguel. Hindi lang siya ang tinitingnan ngayon. Tumango si Lucas kahit alam niyang hindi siya nakikita. Oo, pa, napatay ang linya. Nanatiling nakatayo si Lucas sa dilim. Isa ka lang anino, paalala niya sa sarili. Pero ang anino, laging nasa likod ng liwanag. At sa gabing iyon, mas malinaw kaysa dati. Hindi lang si Althea ang pinuprotektahan niya. Ang lihim mismo ang nakataya. Kinabukasan, maaga pa sa school. Isa-isang dumarating ang mga estudyante, may ilan pang antok, may ilan namang nagmamadali. Parang normal na araw lang ulit. Sa loob ng classroom, nakaupo si Althea sa kanyang upuan. Tahimik, nakatitig sa bintana, hindi niya namalayang matagal na pala siyang nakatingin sa labas. Bestie, bulong ni Nicole habang inaayos ang bag. Hindi ka ba talaga okay? Umiling si Althea. Hindi ko alam, sagot niya. Parang may mali pero hindi ko alam kung ano. Sa kabilang hanay ng upuan, pumasok si Lucas. Tahimik gaya ng dati, diretso sa upuan. Walang tingin, walang salita, napatingin si Althea sa kanya. Bakit parang ang layo mo na bigla? Sa labas ng classroom, nakasandal si Adrian sa pader, kausap ang dalawa niyang kasama. Ngumiti siya nang makita sina Lucas at Althea sa loob. Simulan na natin, mahinang sabi niya. Sa parehong oras, tumunog ang cellphone ni Althea. Isang notification, mula sa unknown number ulit. Akala mo tapos na, nanlaki ang mata niya, agad niyang tinignan ang paligid. Normal ang lahat, pero ang dibdib niya ay bumibigat. Sa likod ng classroom, napansin ni Lucas ang pagbabago sa mukha ni Althea. May nangyari, pumasok sa isip niya. Tumunog din ang cellphone niya, mahina, halos hindi marinig. Isang mensahe mula sa ama niya. May gumagalaw sa loob ng school. Huminga ng malalim si Lucas. Hindi na pwedeng magkamali. Biglang may bumagsak na libro sa sahig, malakas ang tunog. Nagulat ang buong klase. Sorry, sabi ng isang estudyante, pero halatang sinadya. May mga nagtawanan. Napatingin si Althea kay Lucas. Umaasa, pero si Lucas, nanatiling tahimik. Walang galaw, walang reaksyon. At doon tuluyang bumigat ang loob ni Althea. Akala ko mali lang ako. Pero tama pala, sa labas ng classroom, bahagyang tumingin si Adrian sa loob. At ngumiti, hindi pa ito ang atake. Hindi pa ito ang totoong galaw. Pero sapat na para, guluhin ang isip, sirain ang tiwala. Ilayo ang anino sa liwanag. Sa loob ng silid-aralan, magkakalapit sila, pero mas malayo kaysa dati. At sa katahimikan ng klase, isang bagay ang malinaw, hindi na ito simpleng selos. At hindi na rin simpleng paaralan. Kung nagustuhan ninyo ang episode 6, huwag kalimutang mag-like, share and subscribe sa channel natin, at pindutin ang notification bell para sa susunod pang mga episode. Sa Lucas and Althea Stories, Anino sa Liwanag.